mga Biblia at Bibles na aklat ng 2 Timothy, 2 Timoteo. Dalawang Timoteo, Kapitulo 3. Sa talatang 10 hanggang 17. 2 Timothy, chapter 3, verses 10 hanggang 17. Yan ang ating scripture reading. And then, lipat tayo sa Matthew chapter 5, verses 10 hanggang 11. Yun naman yung ating sabay-sabay na bibigkatin. At yun ang ating pinakamagiging teksto sa ating pag-aaral. Okay? Say natin 1 Timothy chapter 3, verse 10 hanggang 17. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Ngayon, sinunod mong mabuti ang aking aral, pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig, at pagtitiis. Mga pag-uusig, mga pagdurusa. Ano mang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, Iconio, Lystra? Napakaraming pag-uusig ang tiniis ko. Ngunit sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Ngunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Subalit ang masasamang tao at ang mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at madadaya. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka nandito. At kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Tumungo tayo sa Matthew chapter 5, verse 10 hanggang 11. At yan ay sabay-sabay natin. Matthew chapter 5, verse 10, 11. Sabay natin bigkasin. Ready? Begin. Mapapalad ang mga iusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay inalat, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasilsil dahil sa akin. Magalak kayo at masaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inuusig ang mga propeta na nauna sa iyo. So yun ang ating ginawang susing talata o bilang ating index sa ating pag-aaral. Ang ating paksa na nais bigyang paliwanag ay when faith is tested. When faith is tested. Tagalog, pag ang pananampalataya ay nasubok. Sino sa atin ang gusto ay magdusa? Meron ba? Iyak wala.
Dahil ang gusto ng karamihan o ng mga tao, gusto nila maayos ang lahat. Gusto natin payapa ang ating buhay. Gusto natin yung komportable tayo. Magkaroon tayo ng komportableng buhay. Gusto natin yung nakakaiwas tayo sa gulo. Ayaw natin ng gulo. Gusto natin ng ayos. Kapayapang buhay. Ngunit ang totoo, kapag tayo ay dumating sa punto na tayo ay nagseryoso na maglingkod sa Panginoon. Kapag tayo dumating sa punto o yung moment na sineryoso mo yung pagsunod mo kay Kristo, yung mga gawain patungkol sa Panginoon, kapag yan talaga dinibdigin mo, inayos mo, hinarap mo, doon kasi mag-uumpisa na makikita mo, na marirealize mo, maiisip mo, mapagtatanto mo na ang pananampalataya pala talaga ay sinusubok. Ang pananampalataya ay masusubok at masusubok. Pero kasi tayong mga tinatawag na maliliit at malalaking pagsubok. Dalawa yan. Merong minor at meron ding major trials. Ano ba yung mga minor, Pastor? Yung mga minor, yun yung mga criticism na natatanggap natin. Pag sinabing criticism sa Tagalog ay mga pagmuna sa atin. Meron tayong ginagawa, meron tayong sinasabi, napupuna tayo. Maybe dahil sa katuwiran o maybe dahil sa pagagawa din natin. O sa kasalanan o mali na nagawa natin. Kaya merong criticism tayong natatanggap. So pa sa mga minor or small trials maybe perhaps na nangyayari sa atin ay yung rejection. Tayo ay tinatanggihan ng iba o ng marami sa ating paligid. Sad nga, pag tayo ay lumabas, meron tayong daladalang mga babasahin o mga gospel tracts. Pagka yan ay inalok mo sa tao, ibinigay mo sa kanila, binahagi mo, may mga tao na i-reject. Hindi nila tatanggapin. So, maliit yung pagsubok nila sa atin. Merong mga tao na hindi ka mauunawaan. Magkakaroon ng misunderstanding na tinatawag. At yan ay nangyayari sa iyong paligid, sa iyong mga karelasyon. Sabihin, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, o mga tao na nakapaligid sa iyo, sa iyong mga kapitbahay, mayroong sa kanila na hindi ka nila maiintindihan. So yun ay para sa atin ay tila mga maliliit na pagsubok. Pero pagdating sa major na mga pagsubok, ito na. Isa dyan ay yung kawawalan ka. Pwedeng mawala ang isa sa iyong mahal sa buhay. Maaaring yung merong kang isa-sacrifice, even yung sariling buhay ay ibibigay mo. Merong kang kakilala na ibinigay niya ang kanyang buhay. Darating tayo sa mga
bagay na iyan. Meron ding tila malaking pagsubok sa atin kapag tayo ay nape-pressure, no, sa mga sitwasyon o kalagayan ng ating buhay. At yung ating pinag-aaralan dito sa ating key text, sa Matthew 5 verse 10 hanggang 12. Major trial siya na tayo ay humaharap sa mga pag-uusig, sa mga persecution. At yung mga yan, mga kapatid, hindi na yan bago. Dahil mula pa nung lumang tipan, sa lumang tipan, yung mga sinauna pa, nangyari na yan. At maraming mga propeta ang nagdusa dahil sa kanilang pangangaral o sa kanilang mensaheng daladala, dahil sa mga pahayag na sinabi sa kanila ng Diyos na dadalhin nila sa taong bayan, sa maraming tao, at dahil doon, sila'y nangagdusa sa kanilang pagsasalita sa mga katotohanan patungkol sa Diyos na buhay. Yan hindi na ito. Kung bubuksan nga natin sa ating mga Biblia sa aklat ng Hebrews chapter 11 verse 35 hanggang verse 38. Ito ang kanilang naranasan. Hebrews chapter 11 verse 35 and the following verses. Sabi noon, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Ang iba'y pinahirapan at tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Sila'y pinagbabato hanggang mamatay, nilagari, pinagpapatay sa tabak. Sila'y naglibot na may supot na balat ng mga tupa at kambing, mga naghihirap, pinag-uusig, inaapi. Verse 38, na sa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang salibutan. Sila'y nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib, at sa mga lupa sa lupa. Yung dinanas ng marami sa mga lingkod ng Panginoon. Ngunit dito sa ating pag-aaral, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, alam niyo ba na maraming mga Hudyo ang tila ba naniniwala na wala nang magiging propeta. Wala nang mag-i-exist pa ng mga propeta. Hanggang sasabihin ng ating Panginoong Yesus, ito nga ang ating key text. Sa Matthew chapter 5 verse 10 hanggang 12, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga alagad, magiging katulad kayo ng mga propeta. Yun yung nabasa natin sa verse 12. Yun ang implication ng ating pinag-aaralan dun sa huling sentence na binanggit ng Panginoong Yesus sa verse 12. Ang sabi, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. So meaning, kapag ikaw na nakakilala kay Jesucristo, of course, mabubuhay ka para sa Kanya. Tama? Mabubuhay ka para sa Kanya. Maglilingkod ka para sa Kanya. And at the same time, listen to this, mayroong pagdurusa tayong kaharapin. Mayroong kaakibat yan, bahagi yan
ng buhay mananampalataya. Parte siya ng buhay Kristiyano ang magdusa para kay Kristo, ang humarap sa mga pagpupusi. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 29. Filipos chapter 1 verse 29, dito sabi, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. So, may mga pagdurusa, itiisin natin yan. At mamaya, mayroong mas magandang binanggit si Jesus na kailangan nating panghawakan. Mamaya, yun sa ating susunod o sa ating pangalawang punto, makikita natin kung ano yun. Okay? So, tunghayan muna natin dito sa ating pag-aaral ng ating unang punto. E nais nating unang pag-aralan yung the trial of persecution. Yan ang una nating punto. The trial of persecution. At ito nga sa ating key text sa verse 10, Matthew chapter 5 verse 10. Basahin natin muli. Ito sabi, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaparian ng langit. Yung salitang persecuted, kung kayo ay may hawak na King James Version o English na salin, nakalagay diyan ay persecuted. At sa ibang word, persecution. Yung salitang yon mula sa original na salin ng Biblia, so yung Griego, sa salitang Griego, yan ay yung salitang diiko. Yun yung salita sa Griego. Ang ibig sabihin, being treated badly or doing what is right. Yun ang ibig sabihin ng salita na diiko. Tinrato ka na masama dahil tinindigan mo kung ano yung katotohanan. Yun ang ibig sabihin ng salitang persecution. And listen to this. Ang pag-uusig o ang persecution, totoo siya. Mangyayari siya. Nangyayari siya sa buhay ng isang Kristiyano. Persecution is real. Ang Kristiyano, hindi lang siya basta ini-ignore ng karamihan. Madalas pa nga, tayo ng mga Kristiyano, mangyayari sa atin, kakamuhian nila tayo. Iinsultuhin nila tayo. Aatakihin nila tayo. Haharasin nila tayo. I-reject nila tayo. At pagbiwikaan nila tayo, pagsasabihan nila tayo, magsasalita sila sa atin, mag-aakusa sila sa atin ng maraming mga kasinungalingan. At tatratuhin nila tayo na para bang tayo ay mga strangers. Para bang tayo ay mga hindi kabilang. Estranghero, kung tawagin. Out of place. Wala kang lugar dito. Ganun ang posibleng kahihinatnan ng isang Kristiyano na nanindigan sa katotohanan. Na pinindigan kung ano yung pananampalataya dapat ng isang Kristiyano. Minsan, nangyayari nga ito eh. Minsan, kung sino pa yung Kristiyano, sila pa yung nawawalan
ng oportunidad. Sila pa yung madalas kawawa sa, let's say, sa trabaho. Sila pa yung hindi napupromote. No, sila pa yung kung minsan ay hindi napapansin, hindi nare-recognize. Even though sila yung masipag, sila yung talagang dedicated sa trabaho, sila yung mga talagang maayos, pagka oras ng trabaho, nagtatrabaho talaga. Talagang mabuting empleyado, kumbaga. Minsan, sila pa yung nakakaranas ng mawasak ang kanilang pamilya. Kanilang relasyon, even sa kanyang mga mahal sa buhay. Kasi minsan, kapag tinindigan mo talaga ang pananampalataya mo, mayroong mga magsasalita sa iyo eh. Kahit yung mahal mo sa buhay, sasabihan ka, uy, di ka naman ganyan ha. Uy, nagbago ka na. Uy, hindi ka pwedeng umalis. Ito ka lang. Walang magbabantay ng tindahan. Eh, linggo pa naman, dun mas malakas. Kaya huwag kang aalis. Huwag kang magsisimba. May mga ganun sa sitwasyon. Kaya minsan, yung relasyon natin ay nakaka-apekto. Even kahit yung ating reputasyon, ating pangalan, ay naisa sa alang-alang dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, kung titignan natin muli sa ating kita, sa verse 11 naman, ang sabi niya, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin, kami ng Panginoong Yesus. Alam mo, totoo yan eh. Kahit sa mismong buhay ni Jesus Christ, sa ministeryo na ginawa niya nung siya ay naparito sa lupa. Yan din ang nangyari sa kanya. Yan din ang hinarap niya dito sa ibabaw ng lupa. Sa 1 Peter chapter 2, doon ay makikita natin sa unang Pedro, 1 Peter chapter 2, verse 21. Kaya niyo na? 1 Peter chapter 2, verse 21. And the following verses, sabi doon, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig, nang siya'y, listen, alipustain. Hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Ang nice natin i-point out is that yung persecution na maaaring nararanasan mo, balik ka sa nakaraan. Si Jesus Christ mismo, na ating tagapagligtas, naranasan niya. Yan ay totoo sa kanyang naging buhay dito sa ibabaw. Ilang din sa kanya, kahit sa kanyang mga alagad, yung kanyang mga apostol. Nabuhay ang mga alagad, sila ay inuusig ng marami. At mababasa natin yon sa Acts chapter 5, verse 40. Acts chapter 5, verse 40 hanggang 41. Acts, mga gawa, kapitulo 5, talata
40 hanggang 41, ganito ang sabi, sila'y napaniwala niya nang ipatawag nila ang mga apostol. Anong ginawa sa kanila? Kinagupit sila at inutusang huwag nang magsalita sa pangalan ni Jesus. At sila'y pinalaya. Verse 41, sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na ituring na karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa Panginoong Jesucristo. Alang-alang sa pangalan. Wala na sila eh. At ang ating Panginoong Yesus ay muling nabuhay mula sa patay, mula sa mga patay. Siya umakyat sa kanang maglupan ng kanyang Ama. Pinadala niya ang kanyang banal na Espiritu panahon ng mga alagad. At kahit sa panahon natin ngayon, tayo na sa panahon na kumikilos patuloy ang kanyang banal na Espiritu. Kaya yung mga nauna sa atin, yung mga Kristiyano na mga nauna sa atin, kung babalikan mo ang church history, ang kasaysayan ng Iglesia, talagang sa kanilang paninindigan sa katotohanan, sila ay umarap sa maraming mga pagdudusin. May mga panahon, may mga Kristiyano na ginawang, alam mo yun, ginawan sa kalsada. Mga Kristiyano na inilagay sa yungib ng mga leyon, pinakain sa leyon. So dahil sa kanilang pananampalataya, talagang dumanak ang dugo, no? Kumbaga ng dugo dahil sa kanilang paninindigan, dahil sa pangalan, dahil kay Jesucristo. Ganyan ka-importante sa kanila ang mabuhay sa katotohanan. Ang madala, ang mabuting balita sa maraming tao. Nakaabot ito sa atin. Kapalit tayo. Kumbaga tayo ay hindi karapat-dapat sa lahat ng ito. Pero salamat sa Diyos. Umabot ito sa atin. Narinig natin ang mabuting balita. Napasa atin ang salita ng Diyos. Hindi mo alam na bago maging Tagalog to, maraming dugo ang dumana para makarating lang sa atin. Ganun tayo kapangan. Pero ang nagsabi isang manunulat, si Tertullian, sabi niya, and I quote, "The blood of the martyrs became the seed of the church." Ulitin ko yung sinabi niya, the blood of the martyrs became the seed of the church. Alam mo yun, even sa atin, maraming Kristiyano, mga pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Maraming Kristiyano pinatay dahil sa kanilang paninindigan. Ala ng marami. Dahil doon sa kanilang ginawa na iyon, panihinto ang paglaganap ng Ebanghelyo. Akala ni Pablo na dating Saulo, di ba? Siya na taga-usig ng mga iglesia nung panahon niya, pinagpapatay niya, hinahunting niya yung mga Kristiyano eh. Pero siya yung nahunting ng Diyos. Siya yung kinatagpo ng Diyos. Siya yung naging tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Akala niya, mapapahinto niya ang Kristyanismo. Dahil pinagpapatay niya maraming mga Kristiyano. Pero hindi. Hindi yun ang plano
ang mangyayari sa kasaysayan ng iglesia. Hindi dahil sa persecution, dahil sa pag-uusig, lalo pang lumaganap, lalo pang na ibahagi ang mabuting balita ng Diyos. So yes, mga kapatid, tayo ay lalaitin. Tayo ay uusigin. Tayo ay sisiraan ng maraming mga kasamaan na bawang kasinungaling. Bakit? Hello, nandiyan pa ba kayo? Are you still listening? Pagbibikaan tayo ng kasamaan na bawang kasinungaling. Alam niyo kung bakit? Sabi ng verse 10 sa ating text, for righteousness sake. Yun ang mahalagang salita dun eh. Dahil sa katwiran. Dahil nabuhay tayo ng maayos. Nabuhay tayo ng may kabanalan. Nabuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya kanila lalaitin, kaya kanila uusigin, kaya kanila sisiraan. At ang sabi ng verse 10 naman, verse 11, yung sinabi doon, for my sake, sa Tagalog, dahil sa akin, kaya kanila uusigin, kaya kanila lalaitin, kaya kanila sisiraan, dahil kay Kristo. Dahil sa pagsunod mo sa Kanya. Yan ang sagot. Ngayon, huwag natin iisipin na lahat ng pagdurusa na nararanasan natin, iyan ay persecution. Malinaw ba yun? Huwag na huwag mong iisipin na gano'n. Na kaya ka nagdurusa, dahil, pinipersecute kasi ako kaya nangyayari ito sa akin. Alam mo, minsan, ang pagdurusa na nararanasan natin, dahil sa sarili din natin, tagagawa. Yun ang totoo. Dahil, kaya tayo, nangyayari ito sa atin, kaya tayo naghihirap, kaya tayo merong tinitiis, kaya meron tayong dinadalang kabigatan marahil sa ating buhay, sa ating puso, dahil sa ating mga desisyon na palpak. Dahil sa ating mga maling ginawa sa buhay. Yan sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 15. Unang Pedro, 1 Peter, chapter 4, verse 15. Ganito sabi, ngunit huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw. And listen, sabi, o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimasok. Alam mo, minsan, kaya ka nabaon sa utang. Ito, example. Minsan, kaya ka nabaon sa utang kasi panay check out mo sa Shopee. Sa TikTok, sa Shein. Meaning, kaya ka nabaon marahil sa utang. Dahil sa overspending. Masyado tayong naging magastos. Minsan, meron kang blessing na natanggap, ang dami, pero pagkalipas lang ng ilang araw, salamat po, ng oras lang, ang lupit nyo. Oras lang, wala na. Kaya bukas, tunga. Tubos biyaya, tawagin. Bukas, kinabukasan, ubus pala, ubus biyaya, bukas, nakatukang. Tapos sasabihin mo,
Kaya ang nangyayari sa akin, hindi lahat ng pagkukusa ay ituturing mo pag-uusap. Sa mga estudyante, hello, nandiyan ba kayo? So, ayun, mga estudyante natin dyan. Ito minsan kasi usigin ka ng magulang. Ganito, no? Ano ka rin naman bagsak? Kabagsak. Sabihin ng bata, umusig mo ba ako? Hindi. May mga estudyante kasi minsan, nagiging pabaya sa pag-aaral. Punto natin. Kapag pabaya ka, hindi ka nag-review. Sabihin mo, nandiyan naman siya. Yung klase ito, matali niya, bawal na nakakaano. Hindi ganun. Wala. Hindi pa mamuhay ng maayos yung bilang isang Kristiyano. Bilang bata, nakakilala sa Panginoon. Siyempre, hindi ka na nag-review ka. So, hindi ka nag-review. Siyempre, anong resulta? Paksak ka. Hindi may kasalanan. Yun. Hindi nag-aral. Kaya tayo nagdurusa. Kasi ito yung disiplina na ito sa atin. Dinidisiplina tayo kasi meron tayong nagawang mali. Dinidisiplina tayo dahil meron tayong kasalanan na hindi natin kayang bitawan. Meron tayong kasalanan na hanggang ngayon nananatili yan sa puso natin. Ano yun? Yung pag-aralan natin, maaring yan ay pride, yan ay anger, yan ay sin. Nananatili yan sa ating puso. Dahil pagdudusa, marahil na nararanasan natin ngayon, yan ay disiplina ng Diyos. So, magandang maging maliwanag yun. On the other hand, meron din naman ng mga nagdurusa sa panahon na kapag ikaw ay tumilig sa katotohanan. May pagdurusa na kapag nilayuan mo ang kasalanan o nirefuse mo ang kasalanan. May pagdurusa kapag sinunod mo ang Panginoon sa iyong buhay. Darating at darating sa iyo, pagtatawanan ka ng mga taong nakapaligid sa iyo. Pagwiwikaan ka nila para bang something hindi maganda. Yung mga sasabihin nila, taga Malabon ka, bakit? Ba't di ka na lang mag-church sa Malabon? Bakit ka pa pupunta ng Navotas? Yung mga ganun, yung umpisa na yun ng mayroong greater. Or let's say, si Mami, taga Navotas, meron naman si Padre sa malapit sa'yo. Bakit dito ka pa mag-church? No? Bakit ka nagdadala ng Bible? No? Bago ka na ngayon. Babasa ka, oo. They will mock you. Darating sa sabihin na panay church mo. Hindi naman nagbabago na ba yun? Pero ikaw, huwag na sige. Ipon. Basta ako mag-church. Basta ako makikinig ng sermon, makikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Gusto kong lumago sa aking pananampalataya sa Diyos. Kahit pa, yun yung naririnig natin madalas kahit paharangan ako ng sibat. Meron pa bang ganun? Na kahit harangan ako ng sibat, pupunta ako sa Diyos. Kung ganun mga mananampalataya dati, kahit ano man ang mangyari sa kanilang paligid, no? Kahit pa mayroong panganib, makapakinig lang, makapag-aral lamang ng salita ng Diyos, ginagawa nila. Sana meron pa rin ganun kahit sa panahon.
Kasi masarap maglingkod sa Diyos. Masarap mabuhay na naglilingkod sa Diyos. Meron nga lang mga pagkuros. Meron nga lang mga pagkuros. Kasi, Christian life is not a playground. It is a battleground. Halaga. Minsan, hindi ka nila maiintindihan sa sinishare mo. Maybe, pagka nagbuklat ka ng Bible sa umpisa, diba, pagka, meron yan eh, mainit ka eh. Diba, gusto mo siyang i-share sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kakilala, kaibigan, katrabaho. Pero, hindi ka nila maintindihan. At ito yung malala. May mga pagkakataon. Dahil sa ikaw ay nagsasalita ng katotohanan, meron sa kanila na gusto nila patahimikin ka. Papatahimikin ka dahil ayaw nilang mapulgar yung kanilang mga kasalanan. Papatahimikin ka nila dahil ayaw nila na ma-expose, no, malaman yung kanilang mga kasalanan. Papatahimikin ka nila sa pamamagitan ng pamamagiyan. Patatahimikin ka nila sa pamamagitan ng pangmamaliit sa iyo. Tatratuhin ka nila na iba. Tatratuhin ka nila ng hindi patas. Dahil sa iyong tinitindigan na pananampalataya. Ngayon, ano sabi ng salita ng Diyos sa atin? Ano sabi ng verse 10 at verse 11? Ano yung unang salita na binanggit doon? Yes. Ang sabi ng Panginoong Yesus, mapalad ka. Mapapalad. Salitang mapapalad, sabi ko nga sa mga nakarang sermon natin, para sa inyo na hindi pa masyadong alam kung salitang mapapalad, ang ibig sabihin, maging masaya. Happy, be happy. Mapalad tayo. Dahil ang reality, mga kapatid, medyo pa ba kayo? Ang realidad, dito sa mundong ito, kapag inusig ka, listen ha, pag inusig ka, tandaan mo to. Pag pinagwikaan ka, siniraan ka, i-reject ka, in-ignore ka, in-insulto ka, tandaan mo to. Hindi ka nag-iisip. Dahil yung ginawa nila sa'yo, ginawa nila sa tagapagligtas natin. Ginawa nila iyon kay Kristo. Hindi lang sa'yo. Kaya sa puntong ito, meron tayong lakas ng loob eh. Dahil kasama natin ang Panginoon. Ano sabi niya sa Luke chapter 10? Luke chapter 10, verse 16. Luke chapter 10, Lucas kapitulo 10, talata 16. Ganito ang sabi, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo, ano sabi, ay ako ang ipinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay ipinatakwil ang nagsugo sa akin. Kaya kung ano man ang gawin nila sa inyo, ginawa nila yon kay Kristo. Kaya sa lahat ng ito, anong dapat natin maging tugon? Anong dapat na maging reaksyon natin sa lahat ng ito? Ang sabi ng Biblia, huwag ka nang magtaka. Ang sabi ng Biblia, huwag ka nang ma-surprise. Do not be
surprised by persecution. Kasi mangyayari. Sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 12. 1 Peter, marami tayong pinabasa dahil gusto natin makita kung anong sinasabi talaga ng salita. 1 Peter chapter 4 verse 12. Ganito sabi, mga minamahal, huwag kayong magtaka. Do not be surprised tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Now listen, sabi ng verse 13. Huwag kang masurpresa, kundi ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, ano? Maganda. Be happy. Rejoice. Piliin nating maging masaya. Kaya, papasok tayo ngayon sa pangalawang punto natin. Yung unang punto, the trial of persecution. Sa pangalawa, the triumph of faith. Ang tagumpay ng pananampalataya. The triumph of faith. Yan ang pangalawa. Balik tayo sa ating key verse sa Matthew chapter 5, verse 12. Sabi ron, maggalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Sinasabi ng verse 10 at verse 11, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, and at the same time, sinasabi ng verse 10 and 11, you are blessed. Ikaw ay pinagpalad. Ikaw ay mapalad. Ngayon, sinasabi ng verse 12, have a reward. Mayroon kang gantimpala na matatanggap. And listen. Hello? Listen. At yung gantimpala na yun, hindi siya maliit na gantimpala. Ano sabi ng verse 12? Yan ay malaki na gantimpala. Great reward. At yung malaking gantimpala na yun, saan natin makukuha? Saan natin matatanggap? Tungkol sa langit. So, ibig sabihin, yan ang future natin. Yan ang mangyayari para sa atin, ang mga nanatili kay Kristo, nanindigan sa katotohanan na buhay dahil kay Kristo para sa katuwiran niya. Hindi nga lang natin pa yan nakikita, pero sinasabi sa atin ngayon ng salita ng Diyos, sigurado yan. Sinasabi ng salita ng Diyos sa atin ngayon, yung reward na yan, nakasecure na yan. At yung gantimpala na yan, na matatanggap mo, hindi mawawala yan sa iyo. Yan ay pangwalang hanggan na gantimpala na inilaan sa iyo, sa atin, ng Diyos. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Verse 35. Sabi? Hebrews 10:35, kaya huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Wow. 1 Peter chapter 1, verse 4. 1 Peter chapter 1, verse 4. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Wow!
2 Corinthians chapter 4, verse 18. 2 Corinthians chapter 4, verse 18, sabi, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita, sabi, ay walang hanggan. So yung reward natin, sigurado, nakasecure, at walang hanggan. Now, look at me. Hingay sa akin. Ako muna, Pogi. Tingin muna kayo sa akin. Mahalaga to, hindi kita ako sa itong salita. Kaya walang bagay, walang hirap, walang sakripisyo, walang paglilingkod, walang pagbabahagi ng salita ng Diyos, walang pagdurusa na nangyari sa buhay natin, na ibinigay natin para sa Panginoon ang masasayang. Wala. Walang sayang. Walang tapon. Kahit pa marami kang isinakripisyo, kahit pa tila isinuko mo na ang lahat para sa Panginoon, kahit pa ang iyong buhay, dahil lang ito, sa dulo, lahat tayo magtatagumpay. Lahat tayo ay panalo sa laban na ito. Sabi ng Panginoon sa Luke chapter 18, Luke chapter 18, verse 29, sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang sino man na nag-iwan ng bahay, o asawang babae, o mga kapatid, o mga magulang, o mga anak, dahil sa kaharian ng Diyos, na di tatanggap ng lalong higit pa sa panahong ito, at sa panahong darating ng buhay na walang hanggan. Sabi ng ating Panginoong Yesus, be comforted. Dito sa sinabi niya. Sabi niya sa ESV version, for so they persecuted the prophets who were before you. Kaya pagka inintindi mo mabuti yun, sabi niya na gayon din ang ginawa sa mga propeta. Pag inintindi mong mabuti yung salita na yon dito sa ating key text, hindi ka talaga nag-iisa eh. Hindi tayo nag-iisa. Kumbaga, you are on the same page. You are on the same road. Kung ano yung nilakaran ng mga propeta noon, yun din ang lalakaran mo. Yun ang kagandahan. Yung mga propeta kagaya ni na Isaiah, ni na Jeremiah, ni Elijah, sila, mga nakaranas sila ng pag-uusig. At ito pa, ito yung mas dakila. Ito yung mas higit sa lahat ng iyon. Si Kristo mismo. Dinanas. Nilakaran. Ang lakad na yan ng mga propeta. Si Kristo mismo. Sa Hebrews chapter 12, verse 2 hanggang verse 3. Hebrews chapter 12, verse 2 and 3. Dito sabi, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay iniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos.
Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o mandupaypay. Yan yun. Even ang ating Panginoong Jesucristo. Nakaranas ng panglalaki. Ng pagmumura, tinuraan sa mga pinagbigaan ng samot-saring mga kasamaan na pawang kasinungaling. Lahat ng yun, tinanggap ng Panginoon. Kaya dito sinasabi ng Panginoon sa atin na hindi sinasabi na magtiis, pagtiyaga. Although sa mga ibang verses, mababasa natin yan. Sinasabi niya sa mga pagsubok natin, magtiis, pagtiyaga. Pero dito sinasabi niya, magalak. Maging masaya. Magalak at magsaya. Yan ang salita ng Kristo. Bakit? Dahil yung mga paghuhusa natin para kaya sa Kristo, hindi niya ibig sabihin, talo ka. Bigo ka. Bagsak ka. Worth it. Ang pagsunod kay Kristo, hindi ibig sabihin o magdusa para kay Kristo, ang ibig sabihin ay talo ka. Hindi yun. Dahil ang totoo, panalo ka. Born to win. You are born to win. Panalo ka kay Kristo. Yan ang kakayang ang tagumpay ng pananampalataya ng meron ka, na meron tayo. Kahit maraming pagsubok, huwag mong isipin talo ka. Panalo ka sa Diyos. Siguro ito yung huling talata na ating babasahin. Romans chapter 8, verse 37. Romans chapter 8, verse 37. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na nasa atin ay umibog. Sabi pa nga ng verse, higit pa sa mga nagtatagumpay. Kaya sa araw-araw na ating buhay, alam ko meron tayong kani-kaniyang mga pagsubok na pinagdaraanan. Meron tayong mga pag-uusig na naririnig o nararanasan. Pwede kasing verbal, pwede rin physical, no? Yung persecution. Are you with me? Are you listening? Kaya sa pang-araw-araw nating buhay, ito ang gawin mo. Piliin mong maging masaya. Kasi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos sa verse 12. Alam. At magsaya. Piliin mong maging masaya. Araw-araw. Kahit may pagsubok. Ano sabi ni James? Si James Pope James. Sabi niya, ituring ninyong malaking kagalakan kapag kayo'y nakaharap sa maraming mga pagsubok. Maging masaya. Pangalawa, ang isip mo, ituon mo sa eternity. Ituon mo sa mangyayari sa inaharap. Na mayroon kang malaking gantimpala na matatanggap mula sa Diyos. At syempre, sa araw-araw, hindi mo kaya mag-isa. Hindi mo kaya sa sarili mong lakas. Kaya hanapin mo, hingin mo, ipagdasal mo palagi sa Diyos,
Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na magbibigay sa iyo ng lakas sa araw-araw. Ano sabi ng verse 13 ng Philippians chapter 4? I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Dahil si Kristo magbibigay sa iyo ng lakas. Sa panghuli na hapon na application natin dito, laksan mo yung loob. Sa araw-araw, please, lakasan ninyo ang inyong loob. Bakit ko sinasabi yun? Nalakasan ninyo ang inyong loob. Dahil marami. Marami yan. Ang dami nating hinaharap na pagsubok sa araw. Lakasan mo ang iyong loob. Sinasabi ko to sa iyo. Sinasabi ng salita ito sa iyo ngayon. Bakit mo lalakasan ang loob mo? Kasi hindi ka nag-iisa. Kasama mo. Kasama natin. Kaya, ano yung topic natin? Ano topic natin? Kaya kapag ang ating pananampalataya ay nasusubok, huwag kang mag-give up. Huwag kang susubok. Huwag kang susubok. Ang ginagawa natin na ito, na pagsunod kay Kristo, yes, hindi ka magiging komportable. Darating, magpapagulo sa atin, hindi magiging payapa. Pero sa lahat ng ito, lahat ng yan, worth it. Worth it. May halaga yan. Lahat ng yan may halaga. May pakinabang sa atin. Sa akin pagtatapos, isang quote sa isang theologian, si Matthew Henry, may kilang, sabi niya, those that will follow Christ must expect to suffer for Him. Again, those that will follow Christ must expect to suffer for Him. Amen. Tayo na lang. Tapos sa panalangin. Dakila namin Diyos, salamat po sa iyo pong mensahe na binigay sa amin. Nawa, isang walo na ito na ituturo mo sa amin, ang aming siniris ang Beatitudes. Na yung sermon doon sa bundok. Kita namin ang isang katiyakan na kami nga ay sa iyo. Na kami nga ay kabilang sa iyong kaharian sa lahat ng ito na aming tinalangay. Salamat o Diyos. Ito'y aming sa pamuhay, sa pang-araw-araw, aming pamuhay. Kami ay patuloy mong proteksyonan at palakasin sa lahat ng pagsubok aming kakaharapin. Marahil pinakaharap sa mga sandali kong ito. Sa iyo po lahat ng papuri. Tapos sa salamat. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pagpapatuloy tayo